Simula nang ipinahayag ni Hazrat Masih Maud salam na siya ang Mesayas at Mahdi, ipinahayag niya na siya ang hinirang na Khatamul Khulafa ayon sa mga propesiya ni Propeta Muhammad SAW at sa mga pangako ng Allah Ta'ala. Ang mga tao na dating malalaking tagapagtanggol ng Islam ay naging kanyang mga kalaban at nagsimulang magpataw ng mga fatwa ng kafir, kawalan ng pananampalataya laban sa kanila. Ipinakita niya sa kanila at pinapaalala ng paulit-ulit ng kanyang pagdating ay isang pangailangan ng panahon at isang pagsunod sa Propeta Muhammad SAW upang muling buhayin ng Islam. Sinabi niya rin na ang mga propesiya ni Propeta Muhammad SAW at ang mga tanda ng Allah na tumutukoy sa pagdating ng hinirang ay nagsisimula ng matupad. Gayunpaman, ang mga kalaban, bagaman nasisilayan na ang mga tanda, ay hindi pa rin handang tanggapin si Hazrat Masih Maud bilang ang Mesayas at Mahdi. Maraming tao ang naniniwala ng isang propeta mula sa Bani Israel ay babalik, ngunit ayaw nilang tanggapin ang propetang ito na nagmula sa pagsunod kay Propeta Muhammad SAW, kahit na ang mga propesiya at pangako ng Allah tungkol sa kanyang pagdating ay natutupad na. Sinabi niya, kung pinangako ng Allah ang pagdating ng isang hinirang, ipinakita rin niya ang mga tanda na nagpapatunay dito, at ang mga ito ay natutupad na. Idinagdag niya na ipinapakita ng Allah ang mga mu'jizat, mga himala, parehong mula sa langit at lupa upang magpatotoo sa kanyang misyon, ngunit ayaw itong pakinggan ng mga pinuno ng relihiyon at mga tagasunod nila. Bagamat maraming mga tao ang nagbubulag-bulagan sa mga tanda, patuloy na pinapalawak ng Allah ang misyon ng hinirang at libu-libong mga tao ang sumasama sa kanyang kilusan taon-taon. Sinusuot ang kwentas ng tunay na pagsunod kay Propeta Muhammad SAW. Sa puntong ito, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga bahagi ng mga sinabi ni Hazrat Masih Maud salam tungkol sa mga propesiya, mga tanda at mga suporta mula sa Allah Ta'ala na malinaw na nagpapatunay ng kanyang misyon at pagiging hinirang ng Allah. Ipapakita ko rin ang mga tunay na pangyayari na nagpapatotoo sa mga ito at kung paano binubuksan ng Allah ang puso ng mga tao upang tanggapin ang kanyang misyon. Libo-libong mga taong patuloy na sumasama sa kilusan taon-taon, nagpapatotoo sa katotohanan ng propesiya ni Propeta Muhammad SAW at sa katuparan ng pangako ng Allah. Nais kong una sa lahat ipakita ang isang bahagi mula sa mga salita ni Hazrat Masih Maud salam na tumutukoy sa pangangailangan ng panahon. Sana ay pakinggan ng mga Muslim at pag-isipan ito. Sinabi niya, ang panahong ito kung saan tayo namumuhay ay isang panahon ng matinding pagsubok, kung saan ang pananampalataya at mga gawa ng kabanalan ay nawalan ng halaga at ang mga tao ay lumulubog sa kasalanan. Ang tunay na pananampalataya ay napalitan na lamang ng mga salita at ang mga gawaing reliyoso ay naging mga ritual na walang tunay na ruh sa loob niya. Ang tunay na kabutihan ay nawawala na. Ang mga tao ay naliligaw sa mga makamundong pananaw at ang mga kaalaman na kanilang hinahabol ay nagdudulot ng espiritual na pagkabulok. Ang mga gawin ng mga tao ay mas nagpapalapit sa kanila sa kasamaan at pinapalayo sa mga banal na prinsipyo. Ang mga edukasyon sa mga eskwelahan ay nagiging sanhi ng pagkawala ng pananampalataya ng mga kabataan at sila'y bumabalik na walang pagmamahal sa relihiyon. Nakikita rin natin sa social media ang mga halimbawa ng mga kabataang Muslim na tinatalikuran ng kanilang relihiyon. Sinasabi ni Hazrat Masih Maud salam na ang mga tao, bago pa man matapos ang kanilang pag-aaral, ay nawawala na ang kanilang espiritualidad at iniisip nilang hindi ito mahalaga.
Ang pagiging makatao at pagiging makatarungan ay nawawala na sa kanila. Sinabi niya na ang pagiging tapat at mabait ay tila nawala na sa mundo, at ang mga taong may pinakamasamang ugali ay tinuturing na pinakamatalino. Ang mga pandaraya at katiwalian ay mas lalong lumalaganap, at ang mga tao ay nakikipagtalo at nag-aaway nang walang kahinahunan. Ang mga gawin ng mga tao ay pabagsak ng pabagsak. Sa halip na itaguyod ang katotohanan at kabutihan, ang edukasyon ay nagiging daan para sa kasamaan, at ang mga tao ay ginagamit ito upang sirain ang relihiyon. Sa mga panahon ng kaguluhan na ito, si Hazrat Masih Maud at Imam Mahdi alayhis salam ay pinadala ng Allah upang magdala ng liwanag at kaligtasan. Siya ang ibinigay ng Allah upang ipakitang daan pabalik sa tamang landas at labanan ang kasamaan ng mga panahong ito. Sinabi niya, "O mga Muslim, makinig at pag-isipan nito. Ang mga kalaban ng Islam ay gumagamit ng lahat ng uri ng pandaraya upang patumbahin ang ating relihiyon. Ngunit ang Allah ay nagpapadala ng isang makapangyarihang alon ng katotohanan upang wasakin ang kanilang mga plano." Sinabi niya na ang Allah ay nagpadala ng mga kamangha-manghang himala, mujizat, upang ipakita ang kanyang katotohanan at iligtas sa mga tao mula sa kasamaan ng mga kalaban ng Islam. Ang mga himala na ito ay nagpapatotoo sa kanyang misyon at ipinapakita na siya ay tunay na hinirang ng Allah. Sinabi niya, "Hindi ba kinakailangan ang isang makapangyarihang himala ay dumating upang labanan ang mga kasinungalingan ng mga kaaway ng Islam? Kaya't ipinadala ng Allah ang hinirang na ito upang magdala ng kaliwanagan at ituwid ang mga maling pananaw." Maraming beses siyang tinawag na isang pekeng propeta ng mga kalaban ng Islam. Ngunit ipinakita niya na siya ay pinadala ng Allah upang ipagtanggol ang reliyon laban sa mga pandaraya na mga kalaban nito. Sa mga talumpati at pagtitipon, paulit-ulit niyang ipinapakita ang mga kondisyon ng mundo at kung paano niya pinaglaban ang Islam sa pamamagitan ng kanyang misyon. Ipinakita niya na ang kanyang pagdating ay isang pangangailangan ng panahon, isang tugon sa mga propesiya ng Propeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag ng Diyos sa mga propesiya tungkol sa darating na Masih Maud sa ilalim ng patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga ito ay natupad na at patuloy na natutupad. Ang mga celestial na tanda na nabanggit sa mga aklat ng mga Shia at Sunni, binanggit ni Hazrat Masih Maud alayhis salam na ayon sa Sahih Muslim at ibang aklat ng mga Sunni, gayon din sa Shia, aklat na Ikmal ad-Din, ito ay malinaw na kasulat sa Ikmal ad-Din na isa sa mga tanyag na aklat ng mga Shia na binanggit ang 4 na hadis tungkol sa eclipse ng araw at buwan. Ayon kay Imam Bakir, isa sa mga tanda ng Mahdi ay na bago siya kilalanin at tanggapin ng lahat, maganap ang eclipse ng araw at buwan sa buwan ng Ramadan. Isinulat din na ito'y magiging isa sa mga palatandaan ng kanyang pagdating. Bago siya lubos na kilalanin, magkakaroon ng matinding salot, nakikitil ng buhay ng 5 tao sa isang bahay at 2 lamang ang matitira. Ipinapakita ng teksto na ang 2 tanda na ito ay magaganap sa panahon na ang mundo ay tumanggi sa kanya. Katulad ng mga tanda na dumating kay Jesus alayhis salam nang siya'y tinanggi at hatulan ng pagpako sa krus, noon din ay nagkaroon ng eclipse ng araw at buwan at lumaganap ang salot. Ayon sa aklat na ito, ang eclipse sa Ramadan at ang paglaganap ng salot ay magiging tanda ng Mahdi Maud. Walang duda, ito ay isang tanda na tinatanggap na ng lahat.
Isa sa mga tanda ng pagdating ng Masih Maud ay ang paglaganap ng salot. Ang kalangitan ay magpapakita ng eclipse ng araw at buwan sa buwan ng Ramadan, at ang lupa ay magdadala ng salot at iba pang sakuna, sapagkat sa simula ay hindi siya matatanggap ng mga tao. Ang mga babala ng Diyos ay lilito, at ang mga tanda na ito ay nagpapatunay ng kanyang pagdating noong 1894 at 1895. Ang eclipse ng araw at buwan ay naganap sa silangan at kanluran sa buwan ng Ramadan, at pagkatapos ay sumunod ang pagsiklab ng salot ayon sa mga propesiya. Ito ay naging sanhi ng paggabay para sa maraming tao na sumali sa pagsunod kay Masih Maud at Mahdi Maud. Nakita nila ang katuparan ng mga propesiya ng mahal na propeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hanggang ngayon, ang mga masisipag, masigasig na kaluluwa na narinig ang mga propesiya at nakita ang katuparan ng mga ito sa kasaysayan ay madaling sumali sa kilusan ni Hazrat Masih Maud alayhi salam at maging bahagi ng kanyang pagsunod. Bawat taon, libu-libong tao ang sumasali sa pamagitan ng pagkilala sa mga tanda at propesiya na ito. Ang mga tagasulat ng Ghana, mga Jamaat Ghanaian, ay nagsasabing pumunta kami 6 na buwan na ang nakalipas sa isang lugar malapit sa Kashmiman. Nakipag-usap kami sa imam at binigyan niya kami ng pahintulot na magdaos ng Jum'ah. Nagbigay ako ng khutbah tungkol sa pagkamatay ni Masih Ibn Maryam, at pagkatapos ay nagkaroon ng mga tanong at sagot. Ngayon ay sinasabi nila pumunta kami muli roon. Nagdaos ng Jum'ah at nagbigay ng khutbah tungkol sa Imam Mahdi at ang mga palatandaan ng solar at lunar eclipse. 15 pamilya ang nagsabi na sila ngayon ay may kapayapaan ng kalooban at lahat ng mga ito ay sumali sa Ahmadiyya Jamaat. Kami rin ay binigyan ng pahintulot sa imam at sa masjid. Maraming ibang pamilya na ang mga kalalakihan ay wala sa oras na iyon, ngunit ang mga kababaihan ay naroroon. Ay nagsabi na kapag ang kanilang mga kalalakihan ay dumating, sila rin ay sasali kung kalooban ng Diyos, inshallah. Sa ganitong paraan, isang bagong jamaat ang itinatag dito. Ang mga tao ay may tanda na kapag naunawaan nilang isang bagay, agad nilang tinatanggap. Ngunit ang mga nagmamalaking nagtatakwil ay wala talagang lunas. Si Hazrat Masih Maud alayhi salam ay gumawa ng bawat gabay ayon sa mga patunay. Ang Jamaat Ahmadiyya ay naglalahad ng kanilang posisyon ayon sa mga patunay, ngunit ang mga peking scholar ay may isang sigaw lamang na dapat silang patayin dahil wala silang patunay. Maaari nilang itanong ang kanilang karapatan na bakit namin tinanggap ang claim ng pagiging Masih Maud? At ano ang patunay na ikaw ang Masih Maud? Ang sagot ay na ang paglitaw ng Masih Maud sa tiyak na panahon at lugar at bayan ay napatunayan mula sa Quran at Hadis, at ang mga aksyon ay tinalaga sa Masih Maud bilang mga dahilan para sa kanyang paglitaw ay inilarawan sa mga tanda ng mundo at langit. Ang mga kaalaman at karunungan na itinalaga ng Allah Ta'ala sa Hazrat Masih Maud alayhi salam sa kanyang panahon, sa aking panahon, sabi ng Hazrat Masih Maud alayhi salam, at higit pang kapanatagan, ang mga walang hanggang tulong ay nakapaloob sa akin. Ngunit ang mga tao ay patuloy na nagwawalang bahala at labis na naglalaban sa kanya. Kung gayon, isang tagumpay ng pang-agham at patunay ng tulong ng Diyos ay nabanggit sa isang lugar. Si Hazrat Masih Maud alayhi salam ay nagsabi, isang Hindu ang pumunta sa Qadian at sinabi niya na nais niyang magsagawa ng isang conference, reliyosong pagdiriwang na tinatawag na Mahotsab, at hilingin niya sa akin na magsulat ng isang artikulo tungkol sa kabutihan ng aking relihiyon.
para basahin sa pagdiriwang na iyon. Sabi ko sa kanya na maghintay, ngunit siya patuloy na nanindigan at sinabi na siguradong kailangan mong magsulat. Dahil dito, alam kong wala akong kakayahan sa aking sarili. Wala akong kapangyarihan, sabi ng Hazrat Masih Maud salam sa Hindu. Kahit ako ay nananalangin sa Diyos na bigyan ako ng isang artikulo na magiging higit pa sa lahat ng mga talumpati sa pagdiriwang na iyon. Matapos ang panalangin, nakita ko na ako ay pinuspos ng lakas at ang aking mga kaibigan na naroon noong panahon iyon ay nakakaalam na walang panghandang artikulo na naisulat ko. Ang lahat ng aking isinulat ay direktang naitala. Mabilis kong isinulat at sa bilis na iyon ay mahirap para sa mga nagkukopya na magsulat ng mga kopya nang matapos ko ang artikulo. Dumating ang pahayag mula sa Diyos na ang artikulo ay mahusay. Ang artikulo ay mataas sa lahat ng mga talumpati. Sa kabila ng lahat ng mga pagkakaiba-iba ng pananaw, kapag ang artikulo ay binasa sa pagdiriwang, ang lahat ng mga tagapakinig ay nagkaroon ng isang kamanghamanghang karanasan at mula sa lahat ng dako, ang tinig ng paghanga ay narinig. Hanggang sa ang isang Hindu na pinuno ng pagdiriwang na iyon ay hindi rin nakatiis at sinabi na ang artikulo ay mataas sa lahat ng mga talumpati. At isang payagan sa Lahore na tinatawag na Military Gazette ay nilathala ito bilang patunay at maaaring mga 20 iba pang mga payagan ang nagbigay ng parehong pahayag at sa pagdiriwang bukod sa ilang mga mapaghiganting tao, ang lahat ng nakarinig ay nagsabi na ang artikulo ay matagumpay. Hanggang ngayon, ang mga tanawin ay nagpatuloy sa kanilang paggalang sa artikulo at ang mga pangyayari sa taong iyon ay nagpapatunay sa tagumpay ng artikulo. Ang labanang iyon ay tulad ng laban na kinaharap ni Propeta Musa alayhisalam sa mga salamangkero dahil sa pagdiriwang na iyon. Iba't ibang mga pananaw ang ipinahayag. Ang ilan ay mga Hindu mula sa Sanatan Dharma, ang ilan mula sa Arya Samaj, ang ilan mula sa Brahmo, ang ilan mula sa Sikh, at ang ilan mula sa aming mga kalaban na Muslim. Lahat sila ay may kanya-kanyang mga ideya na parang maahas. Sa pamamagitan ng isang malinis at mataas na talumpati laban sa kanila, ang lahat ay nabigo. At hanggang ngayon, ang mga tao ay patuloy na nagtataas ng papuri sa talumpati. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Hazrat Masih Maud salam, ang talumpating ito ay patuloy na nagdadala ng espesyal na katangian kahit sa ngayon at ang pagtuturo ng Islam ay patuloy na umaakit sa mga tao. Ang artikulong ito ay nailathala sa ilalim ng pamagat na The Philosophy Teachings of Islam. Ipinapakita nito kung paano nakagawa ng epekto ang aklat na ito sa mga tao. Ilalahad ko ang isa pa o dalawang pangyayari mula sa taong iyon. Isang tao sa Mali na pangalan ay Mir Najwan ang pumunta sa aming bookstall sa festival at nang makita ang aming guro, siya ay niyakap siya at may luha sa kanyang mga mata. Binili niya ang isang aklat, The Philosophy of Teaching of Islam, mula sa aming stall. Sinasabi niya na nang basahin niya ang aklat, sinabi niya sa sarili na ang sumulat ng aklat na ito ay tiyak na isang dakilang tao at siya ay nananalangin sa Diyos na ipakita sa kanyang tamang landas. Sinasabi niya na sa panaginip, nakita niyang may nagsasabi na ang may akda ng aklat na ito ay tiyak ng tunay na tagapagtaguyod ng Islam sa kasalukuyan. Dahil wala siyang koneksyon sa jamaat, hindi siya makapagpatuloy ng mas maraming pagsisiyasat. Ngunit nang makita niya ang stall ng jamaat sa festival na iyon, hindi na siya nagdalawang isip at niyakap ang
aming guro na puno ng kagalakan at sumali sa Jamaat at tinanggap ang bayat. Sinasabi na dahil sa mga mahigpit na kondisyon ng seguridad sa lugar ng Dori, hindi posible ang pangangaral sa nayon, kaya't sinubukan ng pangangaral sa lungsod. Salamat sa Diyos sa taong yun, 37 na mga taong matuwid ang sumali sa Ahmadiyya. Isang mangangalakal sa lungsod ng Dori ay binigyan ng aklat na The Philosophy of Teachings of Islam. At nang basahin niya ang aklat, sinabi niya na ito ay napaka-interesado at pang-akademiko. At kung ito ay nagkakahalaga ng 100,000 mga libro, bibili siya nito. Ang halaga ng 130 pounds ay babayaran niya para sa aklat na ito. Ito ay isang napakagandang aklat. Gayon din, kapag ang pangalawang akademikong literature ni Hazrat Masih Maud salam ay binigay sa mga tunay na tao, sila ay napektuhan ng hindi nagdadalawang isip. Ngayon, ang literature ng Jamaat Ahmadi na nakabatay sa literature na ito ni Hazrat Masih Maud salam na binabasa at dinidinig ng milyong-milyong tao bawat taon. Sinasabi ng Amir ng Jamaat sa Tanzania na ang isang miyembro ng parliament ng Zanzibar ay dumating sa Dar es Salaam para sa isang sesyon ng parliament, at pagkatapos ng sesyon, pumunta sa aming masjid para sa pagdarasal ng zuhur. At sinasabi ng imam na nakita ko siya at nagipag-usap ng detalyado tungkol sa Jamaat at sa mga pagdududa tungkol sa pagkamatay ni Al-Masih ibn Maryam at ang pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ibinigay ko sa kanya ang mga salin sa Swahili ng Kashtino at ilang mga libro ni Hazrat Masih Maud salam para basahin. Pagkatapos ng 2 buwan, palaging bumibisita siya sa amin at dinala ang kanyang asawa. Bumili siya ng salin ng Quran at pagkatapos ay nagbigay siya ng beat sa Jamaat. Sabi niya na siya ay nagbigay ng beat ng walang anumang pagpilit at walang takot, ayon sa kanyang taus-pusong kagustuhan. Ang iba ay maaaring hindi sumang-ayon dahil sa kanilang pansariling interes, ngunit hindi nila may kakaila na si Hazrat Masih Maud salam ay tiyak na isinugo ng Allah Ta'ala. Sinasabi niya na kahit hindi niya may pahayag ang kanyang pagsang-ayon o tanggapin ito dahil sa 80% ng kanyang mga botante ay Muslim, siya ay pinipili ng politika na hindi tanggapin ang katotohanan. Ngunit ngayon siya ay siguro na ang Jamaat Ahmadiyya ay tama at isang araw ay magiging bahagi Jamaat natin. Naway buksan ng Diyos ang kanyang puso sa isyong ito. Amen. Sa panahon ng campaign para sa mga kandidato, isang Muslim na miyembro ng parliament ang pumunta sa aming stall kasama ang ilang mga kasamahan. Nagtanong siya kung kami ay naniniwala na si Hazrat Isa ibn Maryam ay buhay pa. Ang isa sa aming mga misyonero ay nagbigay ng paliwanag gamit ang mga talata ng Quran tungkol sa pagkamatay ni Isa ibn Maryam at ang kawalang kasiguraduhan ng kanyang pag-akyat. Sabi niya, ang aming mga mullah ay nagmemorya lamang ng Quran, ngunit hindi nila naunawaan ang mga kahulugan at interpretasyon. Kaya't ganito ang kalagayan ng mga Muslim ngayon. Sabi niya, ang mga Ahmadis ay sumusunod sa utos ng isang imam, kaya't naunawaan nilang tunay na kahulugan ng Quran at ang Jamaat ay umuunlad. Sabi niya rin na ang lahat ng mga Muslim ay dapat matutunan mula sa mga Ahmadis sa halip na magselos sa kanila. Dapat tayong makatulong sa pagpapalaganap ng tunay na turo ng Islam. Ninamin niya ng hayagan na alam niyang ang Jamaat Ahmadiyya ay nasa tama at balang araw ay magiging kasama rin sila sa atin, inshallah.
kahit na hindi niya may papahayag ito sa publiko dahil sa takot na mawalan ng suporta mula sa kanyang mga botante. Sabi niya, hindi ko may papahayag ang aking pagsang-ayon o tanggapin ang katotohanan dahil ang 80% ng aking mga botante ay mga Muslim. Pinipilit ako ng politika na hindi tanggapin ang katotohanan, ngunit alam kong ang Jamaat Ahmadiyya ay nasa tama, na may buksan ng Diyos ang aking puso para sa katotohanan. Sabi niya. Sinasabi ni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng libu-libong mga tanda. Sinasabi ni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng libu-libong mga tanda na nagpapatunay sa kanyang pagkakaroon at ang mga membro ng ating jamaat ay narito sa lugar na ito. Sino ang hindi nakakita ng kahit 2 o 3 tanda? Kung nais mo, maaari mong anyayahan ang mararaming tao mula sa labas at tanungin sila. Ang mga tao na ito na may mataas na kaalaman, kabutihan at katuwang sa kanilang mga trabaho ay hindi ba nakatagpo ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao? Kung tatanungin mo sila, ang bawat isa ay maaaring magpatunay ng katotohanan. Ngunit ang mga tao sa grupong ito na binubuo ng mga may katalinuhan, guro, doktor, abogado at iba pang profesional na tao na nasa magandang kalagayan sa buhay ay hindi ba makakapagtanggap na ang mga tanda mula sa langit ay totoo? Kung gayon, kung ang isang maghahanap ng katotohanan ay tunay na naghahanap, ano ang dapat na resulta? Ang sagot ay dapat itong tanggapin. Maaring isipin ng isang nagtataka na kung ang mga taong ito na may mataas na edukasyon at mabuting kalagayan ay hindi ganap na nasiyahan sa mapatunay na mga tanda, bakit nila iiwan ang kanilang mga tahanan at mga mahal sa buhay at magpapakahirap upang makarating dito? Ngunit sa kabila ng lahat, nagbibigay sila ng kanilang pinansyal na suporta sa aming misyon ayon sa kanilang kakayahan. May oras para sa bawat bagay at walang makakapigil sa plano ng Diyos. Ngayon, sino ang nagpapakita ng tunay na Islam sa mga Kristiyano at iba pang mga relihiyon? Ang mga Ahmadis ang gumagawa nito at kahit ang mga Kristiyano ay nagiging interesado. Ang mga kalaban natin ay nag-aaway at naglalaban para sa pansariling interes. Kaya naman ang mga Kristiyano na apektuhan ng tunay na aral ng Islam ay nagiging Muslim at tinatalikuran ng Kristyanismo. Sa Congo, Brazzaville, sa isang lugar na tinatawag na Anta, sinasabi nila na nagtatayo kami ng masjid doon. Isang araw, ang isang pastor ng simbahan na may ilang tao ay pumunta sa amin at sinabi ng aming aral ay nagiging sanhi ng problema para sa kanila. Sinabi nila na maraming tanong ang mga tao tungkol sa kung ano ang sinasabi ng mga Muslim tungkol kay Jesus, na iba sa sinasabi ng Kristyanismo. Ang pastor ay nagtanong kung ano ang sinasabi ng Islam tungkol kay Jesus. Tinanggap ng aming guro ang tanong at ipiniliwanag ito, ngunit hindi nakasagot ang pastor. Dahil dito, ipiniliwanag ng aming guro ang tungkol kay Jesus ayon sa turo ng Islam at sa wakas, ang 6 na tao na kasama ng pastor ay pumili na sumali sa aming jamaa dahil nakita nila na ang turo ng Islam ay mas malinaw at tama kumpara sa Kristyanismo. Sinasabi ng mga pastor na walang duda na mas kumpleto ang turo ng Islam. Kapag iniwan ko ang simbahan, wala nang babanggit sa pangalan ni Jesus sa lugar na iyon. Ngayon, sa tulong ng Diyos, marami ng mga tao sa Congo ang sumali sa amin at isang matibay na jamaat ang naitatag. Habang dumadami ang mga kaaway, mas maraming daan ang binubuksan ng Diyos. Sa taong ito, sa lugar ng Forscaria, isang masjid ang itinayo at isang bagong misyon ang itinatag. Sa okasyong iyon, sinabi ng Pangulo, sinabi ng President
local jamaat sa kanyang talumpati na noong unang beses na dumating ang mga misyonero ng Ahmadiyya sa kanilang lugar, maraming tao ang nagsabi na sila ay mga hindi naniniwala at may daladalang bagong relihiyon. Ngunit nang pag-isipan nilang kanilang mga turo at obserbahan, natuklasan nila na ang pinakahihintay sa huling panahon ay si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, at natagpuan nilang tunay na Islam sa Ahmadiyya na nagbigay sa kanila ng kapayapaan na wala sa ibang lugar. Ang Ahmadiyyang nagbigay sa kanila ng kabutihan at ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na magtayo ng bahay ng Diyos, masjid. Ang Jamaat Ahmadiyyang nagpatibay sa kanila sa paggawa ng mabuti at ngayon ay binigyan sila ng pagkakataong magtayo ng bahay ng Diyos, masjid sa kanilang lugar. Ang mga laban sa amin ay ginagawa ito dahil sa kanilang maling pangunawa. Kaya't mahalaga na ipagpatuloy ang ating pananalig at gumawa ng mabuti. Isang karanasan mula sa isang misyonero sa France, si Usman Murad, ay nagdala ng kanyang kaibigan na si Arjun sa kanilang bahay at pinakilala ang Ahmadiyya. Sa simula, nagalit si Arjun sa Ahmadiyya, ngunit nagpasya siyang magsaliksik ng mas malalim. Sa kanyang pananaliksik, nahanap niya ang mga sagot mula sa Ahmadiyya na nagbibigay kapayapaan sa kanyang puso. Samantalang ang iba pang mga sekta ay nagdudulot ng kalituhan. Sa kalaunan, nalapit siya sa Ahmadiyya at ngayon ay nais niyang sumali sa Jamaat. Ang katotohanan ay hindi napipigilan at kapag ang isang tao ay tunay na naghahanap ng katotohanan, makikita niya ito sa pamamagitan ng pagsisiyasat at pag-aasikaso. Mayroon ding kwento ng isang Muslim mula sa Bosnia na nag-aaral ng Ahmadiyya sa pamamagitan ng website ng Jamaat at nakipag-ugnayan para humingi ng karagdagang mga aklat. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag niya ang kanyang kagustuhan na maging bahagi ng Jamaat nang walang pag-aalinlangan. Nang makita ang katotohanan, agad siyang nagpasya na sumali. Ang isang lokal na misyonero ay pumunta sa isang malalayong lugar sa Guiana, Conakry, at pagkatapos ng pagdarasal at pag-uusap sa masjid, ipinaliwanag ang tungkol sa posisyon at darajat ng Hazrat Masih Maud salam na inilarawan sa mga hadis. Sinabi ng imam sa masjid na sa isang panaginip ay nakita niya ang mga estranghero na nagbibigay sa kanilang bayan ng mensahe ng Islam na nagdala ng kaliwanagan at tinanggal ang kadiliman. Nang marinig niya ang mga mensahe ng mga misyonero, ang kanyang puso ay napuno ng liwanag at siya ay nagpasya na sumali sa Ahmadiyya. Ito ay patunay ng katotohanan ng Ahmadiyya at ng misyon ito. Ang mga naniniwala sa misyon ng Ahmadiyya ay nagdadala ng liwanag at katuwang ng Diyos sa kanilang buhay. Ang bawat Ahmadis ay may responsibilidad na ipakita ang tunay na Islam sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at hindi lamang sa salita. Sinasabi ni Propeta Muhammad SAW na siya ay ipinadala upang i-refresh ang relihiyon sa mga puso ng mga tao, katulad ng pagpadala ni Musa a.s. sa panahon ng Parao. Ang kanyang misyon naman ay katulad ng pagdating ng Masih ibn Maryam na pinadala upang muling buhayin ang relihiyon sa huling panahon. Ang mga tanda ng Diyos ay nagpapakita ng tunay na katotohanan sa ating panahon, katulad na kung paano ipinadala ang Masih Maud a.s. sa kanyang panahon. Dapat natin itong maunawaan at ipakita sa ating buhay. Sinabi ni Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ng Diyos ay kasama natin at tinutulungan tayo laban sa mga kaaway. Ang ating pananalig sa Diyos ay nagpapalakas sa atin at ang ating mga halimbawa ay dapat magsilbing patunay ng tunay na Islam. Ang bawat Ahmadi ay may tungkuling ipakita ang magandang asal at mga gawain na naglalarawan ng tunay na turo ng Islam. Ang ating pagsisikap at mga gawa ay dapat magbigay ng inspirasyon at magpatunay sa tama at tunay na aral.
Dapat tayong magpatuloy sa paggawa ng mabuti at sa panalangin upang makamtan ng tulong ng Allah at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mga pagsubok sa mundo ay bahagi ng plano ng Diyos at kailangan nating patuloy na umasa sa Kanya. Dapat tayong magpatuloy sa panalangin para sa proteksyon ng lahat ng Ahmadi mula sa anumang panganib at para sa kapayapaan sa mundo. Ang Diyos ay may plano para sa lahat at ang ating pananampalataya at pagsisikap ay magdadala sa atin ng tagumpay. Amen.